Nang mga anak na sa Elsa, ay bumukod na sila ng kanyang asawa sa pamilya nito. Dati kasi silang nakikitira sa magulang ng kanyang mister. Mabuti na lamang at may sapat ng kinikita si Frederico para sila ay makarenta ng tirahan. Medyo kinakapos pa nga sila sa loob ng 3 buwan na pagtira nila roon. Paano ba naman kasi, may utang pa sila na dapat nabayaran, kaya't yung sahod ng lalaki ay napupunta na lamang sa pagkain nila sa araw-araw at para sa gatas ng kanilang anak. Ganoon na nga ang kanilang sitwasyon, ay mayroon pang matutuklasan sa Elsa sa kanyang mister. Nang minsang maiwan nito ang pouch, ay mayroon siyang nakitang lipstick roon. Kanino bang lipstick to? Teka, hindi kaya sa babae niya ito? Kinukutuban saad niya sa kanyang sarili. Kaya nang makauwi na ito galing sa trabaho, ay kinumpronta niya ang kanyang mister patungkol sa nakita. Anak nang, naiwan ko nga. Akala ko ay nawala ko na. Buti hindi ako naglalagay dyan ng pera. Nakasuksok lang dyan yung ID ko sa SS. Lipstick yan ng nanay ng katrabaho ko at pinapatago lang sa akin. Regalo niya ito sa mudra niya. Hayaan mo, ibabalik ko na ito. Bigla naman siyang napataas ng kilay. Talaga lang ha, binabalaan kita. Sa oras na magloko ka, hinding-hindi mo na kami makikita ng anak mo. Hindi naman ito nagustuhan ang sinabi niya, kahit napagsimangutan na lamang siya nito. Huwag ka nga munang puro pagdududa dyan, nakakainit ka ng ulo eh. Ilang beses ko nang narinig ang pagbabanta mo sa akin na yan ha. Mabuti pa, ay magluto ka na lamang, dahil kanina pa ako nagugutom. Wala na dapat tayong pag-usapan pa. Kung maniniwala ka, ay okay. At kung hindi naman, problema mo na yon. Oo, sige na. Pero luto na ang pagkain kanina pa. Kumain ka na lang mag-isa mo. Nakakawalang gana ka. Sambit ng babae sabay pasok na sa kwarto. Hindi na lamang ito pinansin ng lalaki. Dumiretso na lamang siya sa kusina upang doon ay maghapunan. At magmula nga niyon, hindi niya na kinakalimutan na may maiwang gamit sa bahay dahil alam niyang magiging investigador ang misis niya. Lalo na totoo naman talaga na meron siyang itinatago. Meron siya nakarelasyon na mas nakakatanda sa kanya. Sa totoo lang ay wala pa siyang trabaho. Meron lamang siyang nakilala na Phil-Am na matandang dalaga at ito ay kanyang hinuhututan para sa gastusin ng kanyang pamilya. Batid rin ito na meron siyang asawa at anak at wala naman itong problema rito. Ang mahalaga lang ay palagi siyang pumunta sa kondo nito. Gusto lang naman kasi nito ng may makakasama. Mag-isa na lamang kasi sa buhay si Ma'am Diana. Hanggang sa isang araw, ay nagpaalam si Frederico kay Elsa na hindi muna makakauwi dahil sa overtime at baka gaming-gabi na matapos ang kanyang trabaho. Ngunit ang totoo ay sa kondo ni Diana siya magpapalipas ng gabi. Hiniling kasi nito na doon muna siya matulog kapalit ng malaking pera. Kaya naman hindi niya na iyon pinalagpas pa sapagkat malaking pagkakataon na ito upang siya ay kumita. Sa totoo lang ay mahal pa rin ni Frederico ang kanyang asawa, samantalang yung matandang dalaga ay pineparahan lamang niya. Batid rin naman kasi nito na kung hanggang saan na lamang sila. Samantala, habang nagdi-dinner, ay nagtanong si Diana sa kanya, Frederico, gusto ko lang itanong, nagsisisi ka ba sa ginagawa nating to? Napabuntong hininga naman siya ng malalim. Wala akong regret dahil gusto ko rin to. The only thing that matters is being with you. Bigla namang napangiti ang babae. Huminto ito sandali sa pagkain at masuyong hinawakan ng kanyang mga kamay. Thank you for being with me and hopefully, walang magbabago sa pagmamahal mo sa akin. Sambit nito. Kahit kasi alam na nito na meron ng asawa ang lalaki, kahit papaano ay umaasa pa rin siya na kahit na kaunti ay meron itong pagmamahal para sa kanya. Pero talagang umaasa lang siya sa wala dahil talagang niloloko lamang siya ng lalaki. Pero sa mga sandaling iyon, nang makita ni Frederico na nangingilid ang luha sa mga mata nito, ay nakadama siya ng konsensya. Parang kinurot ang puso niya dahil batid niyang nag-iisa na lamang ito sa buhay. Ever since ay hindi ito nagkaroon ng asawa. Matagal na ring yumao ang mga magulang at isang kapatid nito sa ibang bansa. Kaya siya na lamang talaga ang dahilan ng pagkakaroon nito ng sigla sa araw-araw. Nothing will change because even though I am married,
I will love you truly. Muli itong napangiti nang marinig ang litanya niya. Maya-maya pa ay lumapit ito para lang mahalikan siya at pagkatapos nilang mag-dinner, doon naganap ang mainit na sandali. Nagpatuloy ang kanilang relasyon ng walang kaalam-alam ang kanyang asawa. Bagamat medyo naghihinala na ito dahil parang napakalaki naman ng kanyang sinusweldo bilang ordinaryong empleyado lamang, ay nagagawa niya naman ito ng paraan upang mapagtakpan ang ginagawang mali. Sa hindi malamang kadahilanan, dati ay talagang panghuhutat lamang ang sadya ni Federico sa matandang babae. Pero habang patagal ng patagal, unti-unti na rin siyang nahuhulog rito. Hindi yun malabong mangyari dahil napakabait nito sa kanya at napakamaalaga pa. At the same time, ay naaawa rin siya rito sapagkat kung iiwalay niya ito, ay labis itong masasaktan. Lalo't siya na lamang ang palagi nitong nakakausap. Kaya naman yung pera na ibinibigay nito sa kanya ay tinutugunan niya ng totoong pagmamahal. Isang hapon, habang magkatabi sila sa higaan, ay meron itong natanong sa kanya na ikinagulat naman niya. If I die, will you just forget about me and the memories I left to you? Mahal, why are you asking those things? It will take a long time. Not now. Maluhalo ang pahayag niya rito. Ayaw niya kasing mamatay ito at para yatang mahihirapan siya. At sa sandaling iyon ay talaga namang hindi na pera ang habol niya rito sapagkat ang gusto niya ay makasama ito ng matagal. At sa pagkakataon na ito ay dalawa na ang nilalaman ng puso niya. Iyon ay walang iba kung hindi ang tunay niyang asawa at si Diana na kanyang kalaguyo. Samantala, meron itong naging tugon sa kanya. Huwag mo nang isipin yun, darling. Nasasabi ko lang talaga to dahil matanda na ako. And if that happens, you will have property to inherit from me. Bagamat narinig niya na meron umanong ipapamana sa kanya, ay hindi pa rin siya natutuwa. Paano ba naman kasi, ay may himig ng pamamaalam sa kanya si Diana. Sa loob-loob niya, aanin niya naman ang pera kung malulungkot naman siya sa pagkawala nito. Kaya naman sinabi niya na lamang rito na huwag munang isipin ang kamatayan sapagkat matagal pa iyon at marami pa silang pagsasamahan. Kaya naman napatako na lamang sa kanya ang babae. Pero sa loob-loob niya, meron kaya itong itinatagong karamdaman kaya't nababanggit nito ang mga bagay na iyon? Hindi naman niya ito matanong dahil ayaw niyang mabigla. Hindi kasi kakayanin ng isip niya kung sakaling matutuklasan niya na may karamdaman nga si Diana. Kaya't minarapat niya na lamang muna ng sandaling iyon na itikom ang kanyang bibig. Hanggang sa isang araw, ay muli na namang nagtalo sina Fernando at Elsa. Alam mo, kada linggo, ay 2 beses kang nag-overnight sa trabaho. Naiisip ko tuloy na trabaho ba talaga ang inaatupag mo, babae? Talak sa kanya ni Elsa. Napakamot na lamang sa ulo siya habang nagsasabi ng, ayan na naman, puro kahinala. Talaga namang nagtatrabaho naman talaga ako eh. At ang lahat naman ng ginagawa ko ay para sa inyo ni baby. Tigil-tigilan mo na nga ang pagiging nagger mo. Baka masupok pa kita dyan eh. Dahil sa kanyang nabanggit, ay nanlaki na lamang ang mga mata nito at hindi ito makapaniwala. Anong sinabi mo? Tama ba ang narinig ko na sasaktan mo ko, ha? Kailan ka pa natutong manakit? Siguro ay nagbago ka na dahil hindi na ako ang mahal mo. At tama ang kutob ko, no? Na meron kang ibang babae. Hindi ba tama ako sa sinabi ko? Meron kang ang babae? Ipagtapat mo na sa akin para tigilan na kita. Pero may kondisyon ang hindi ko pagpapakialam sa'yo. Lalayo na kami ni baby at hindi na kami magpapakita pa sa'yo kahit kailan. Humahagulgol ng sambit ng babae. Dito naman natigilan si Federico. Mahal na mahal niya ang kanyang anak, kaya't ayaw niyang mapalayo ito sa kanya. Kaya naman humingi siya ng pasensya sa kanyang asawa. Ang sabi niya ay pagod lamang siya kaya mainit ang kanyang ulo. Pinagpilitan niya rin dito na wala siyang ibang babae. Aniya, siya lamang raw ang mahal nito at wala nang iba pa. Nilambing niya ito at niyakap at sinubukang halikan. Mabuti na lamang ay pumayag ito kahit nauwi sila sa isang mainit na sandali. Ang paraan niya ngayon ay upang hindi isipin ng kanyang misis na meron siyang ibang babae. Matapos nilang magsiping, inihiyag niya pa rito kung gaano niya ito kamahal. Kaya naman muli niya na namang napaniwala ang kanyang asawa. Sa totoo lang kasi, ay madali niya lamang itong napapaamo kapag ginagawa niya ang ganoong bagay.
Wala naman siya talagang balak na saktan nito sa pisikal. Nasabi niya lamang iyon para tumigil na ito. Sa 2 taon kasi nilang pagsasama, ngayon niya lamang naranasan na ganoon pala ito kagrabe tumalak. Ang buong akala niya ay napakahinhin nitong babae. Yun pala ay may pagkabungangera pala ito. Pero kahit ganito man ito, ay tanggap niya iyon dahil mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Habang sila ay nakahiga at magkayakap, merong natanong sa kanya si Elsa. Love, naalala mo pa ba yung unang pagkakataon mo na nanligaw sa akin? Hindi ba't hindi yun naging magandang alaala para sa'yo? Bigla namang siyang kumunot ng kanyang noo. Hindi kasi niya alam kung ano yung tinutukoy nito. Bakit naman magiging masama, love? Yun nga yung napakaganda kong alaala eh. Wala sana akong napakagandang asawa ngayon kung hindi ko ginawa ang bagay na yon. Bigla naman itong natawa. Naku, love, napakaulyanin mo na talaga. Hindi ba't hinabol ka ni Papa ng itak noon? Dahil ang buong akala niya ay miyembro ka ng Akyat Bahay Gang? Para ka kasing sira eh. Paano ba naman umaakit ka pa sa bakod para lamang makapasok? Pwede ka namang kumatok sa may trangkahan. At dahil sa kwentong ito, ay bigla na lamang siyang natawa nang maalala niya iyon. Paano ba naman kasi? Ang buong akala ko ay wala ang papa mo roon at yung mama mo lang. Sa panahon na yun, ay takot pa ako na humarap sa parents mo at hindi ko inaasahan na day off pala ng papa mo sa trabaho. Nagtawanan naman sila ng sandaling iyon. Maya-maya pa, ay biglang may itinanong si Elsa. Love, alam mo ba ng panahon na yon, ay ramdam na ramdam ko kung gaano mo ko kamahal. Bakit ngayon na hindi ko na yun maramdaman? At kung mararamdaman ko man, ay parang kulang na. Dahil dito ay tumagilit siya ng higa at napatitig sa kanyang misis. Anong ibig mong sabihin? Bakit? May kulang na ba? Hindi pa ba sapat yung mga ginagawa kong sakripisyo? Para maipadama sa iyo at sa anak natin kung gaano ko kayo kamahal? Ayaw ko namang isa-isahin pa ang mga nagawa ko dahil obligasyon ko naman yon para sa inyong mag-ina. Oo, alam ko naman yon. Hindi ako bulag para hindi ko makita ang pagsasakripisyo mo. Pero pasensya na kung ito yung nararamdaman ko. Parang nagbago ka na kasi. Kaya naman muling bumalik sa pagkakatihaya si Frederico. Hindi niya kasi kayang makipagtalo sa kanyang misis. Lalo na totoo naman na medyo nagbago siya. Ang patunay roon ay ang pangangabit niya sa iba. Matatanggap niya kung talagang panghutot lamang ang ginagawa niya kay Diana. Pero hindi, sapagkat natutunan niya na rin itong mahalin. At aminado siya na mula nang mapamahal siya rito, ay nabawasan na rin talaga ng kaunti ang pag-ibig niya para sa kanyang tunay na asawa. Kaya naman ang sandaling iyon, ay wala siyang nagawa kung hindi ang pumuntong hininga na lamang. Samantalang si Elsa, ay napatilikod na lamang sa kanya. Parang alam na kasi talaga nito na mayroon siyang itinatago, pero pinilit na lamang nito na wag nang makipag-away. At dahil hindi pa sila naghahapunan ng sandaling iyon, ay nagboluntaryo na lamang siya na lamang muna ang magluluto ng kanilang pagkain. Kaya naman tahimik na lamang na napatango na lamang sa kanya ang kanyang asawa. At mabuti na lamang ay marami silang inimbak na pagkain sa ref. At naisipan niyang magluto ng paborito nitong pagkain para hindi na ito maghinala pa sa kanya. Mabuti na lang, pagkatapos magluto, ay nagustuhan naman ito ang pagkain na inihanda niya. Naparami pa nga ito ng kain at pinuri siya sapagkat meron pala siyang itinatagong galing sa kusina. Kaya naman nangako siya rito na kapag hindi na busy, ay siya na lamang ang magluluto. Kaya naman tuwang-tuwa ito sa kanya. Hanggang sa isang araw nang magtungo siya sa kondo ni Diana, ay nadatnan niyang bukas ang pintuan nito. Bigla siyang kinabahan dahil kilala niya ito, na palaging nagsasarang pintuan. Kaya naman dire-diretso na siyang pumasok para tingnan ang sitwasyon nito. Subalit ganoon na lamang ang labis niyang pagkagulat nang madatnan nito na nakahandusay at walang malay sa isang tabi. Pinulsuhan niya ito at nakapa niya naman na meron pa itong hininga. Kaya naman dali-dali niya itong dinala sa pinakamalapit na pagamutan. Isinugod naman ito sa emergency room nang makarating na roon. Hanggang sa makalipas ang ilang oras, ay mayroon ng findings ang doktor patungkol sa tunay na kalagayan ni Diana. Ayon kasi dito, ay may tumor raw ito sa ulo. Malaki na iyon kaya kinakailangan na ng agarang operasyon. Dahil kapag patuloy pa raw ito na lumaki, may tendency raw na hanggang doon na lamang ang buhay nito. At nang magising na si Diana, binanggit niya rito kung gaano na ba katagal ang dinaraing nitong karamdaman. Darling, it's been almost 3 years since I felt it.
Pero hindi ako nagpapacheck up dahil natatakot ako na malaman ang totoo kong kalagayan. Pagtatapat pa nito sa kanya. Pero sana ay nagpa-check up ka pa rin dati para naman hindi na lumalapan ng ganito. Sabi ng doktor ay kailangan mo raw maoperahan ka agad. Saan ako kukuha ng pera, mahal? Bahagya namang natawa ang matandang babae sa kanya. You have nothing to worry about. I have an ATM and I have a lot of savings. Ibibigay ko sa iyo ang ATM ko para magamit mo ito sa aking pagpapaospital. Kaya naman napatangula lamang siya at yun naman ang ginawa niya. Pero bago pa ang operasyon, ay may ipinagtapat sa kanya ang doktor. Edad 70 na kasi si Diana Milano. Ayon dito, ay may tendency rin na baka hindi nakayanin ng kanyang katawan ng operasyon. Baka umabot rin umano sa punto na kamatayan ng kahaantungan kapag hindi nito kinaya. Pero kinakailangan rin raw talaga ng operasyon dito. Dahil kapag hindi raw yun gagawin, ay baka 2 buwan na lamang ang itagal ng buhay nito. Maya-maya ay tinanong siya ng doktor kung ano ang pipiliin niya sa dalawa. Hindi siya kaagad nakapagdesisyon. Natanong rin niya kay Diana kung ano ang gusto nitong mangyari. At nang sabihin naman ito na gusto nitong magpa-surgery, walang patumpik-tumpik na iyon ang binanggit niya sa doktor. Kaya naman makalipas ang ilang araw, ay agad nang isinagawa ang operasyon sa matandang babae. At habang nasa OR si Diana, si Frederico naman ay nasa kapilya ng ospital at doon ay nananalangin ng time team. Inaamin niya sa Diyos na makasalanan siyang tao, pero hinihiling niya na sana ay maging matagumpay ang operasyon nito. Nang matapos siyang manalangin, muli siyang nagpaalam sa kanyang asawa sa pamamagitan ng text message na nagsasabing gagabihin siya ng uwi dahil meron silang overtime na naman sa trabaho. Natanggap niya naman ang reply nito at tila may sama pa ito ng loob. Paano ba naman kasi? Matipid na oo lamang ang sagot nito. Pero hinayaan niya na lamang iyon dahil talaga namang uuwi siya sa ganitong oras. Samantala, kinakabahan naman siya habang hinihintay ang pagtatapos ng operasyon. Marami na siyang ginawa para libangin lang ang kanyang sarili. Nariyang nagpapalakad-lakad siya at the same time ay naglalaro ng game sa cellphone. Ang sabi kasi ng doktor ay 6 na oras ang hihintayin bago matapos ang surgery. Masyado raw kasi itong mabusisi dahil utak ang iniingatan. Kapag nagkamali kasi sila ng paghihimay, maaaring malagay sa peligro ang pasyente. Kaya naman nauunawaan naman ito ni Frederico. Sa sobrang tagal pa nga niya sa kakahintay, napagpasyahan niya na lamang munang kumain sa kantin sapagkat gutom na siya ng sandaling iyon. Pero nang matapos niyang kumain, ay bigla na lamang siyang nilapitan ng doktor sa kanyang pwesto. Mahahalata sa anyo nito ang pagiging seryoso. May bahid rin ng lungkot ang kabuuan ng aura nito. Hanggang sa nabalitaan niya rito na hindi raw kinaya ng pasyente ang operasyon. Binawian na ito ng buhay. Ang sabi pa ng doktor ay ginawa na raw nila ang lahat ng kanilang makakaya. Ngunit hanggang doon na lamang daw talaga ang buhay nito. Sandaling napatulala si Frederico. Hanggang sa sandaling iyon ay hindi pa rin nagre-rehistro sa utak niya ang katotohanan na wala na yung babaeng pangalawa niyang minamahal. Noong nakita niya sa morgue ang katawan nito, ay doon na lamang siya napahagulgol ng iyak. Paano ba naman kasi ay napakabuti nito sa kanya. Wala itong ibang iniisip kung hindi ang kapakanan niya. Kahit na alam na nito ang katotohanan na hanggang pangalawa lamang sa puso ng lalaki. Hindi rin ito nanunumbat sa bawat ibinibigay sa kanya. Bukal itong tumutulong sa kanya at sa kanyang pamilya. Para kay Frederico, kung wala si Diana ay baka sa kung saang kangkungan na lamang sila pupulutin. Niyakap niya ang malamig na katawan nito habang patuloy siyang tumatangis. Nang ibinurol na si Diana, ay marami ang nakiramay. Hindi niya naman kilala ang mga iyon at nang isa-isahin niyang tanungin, dito niya napagtanto na ito yung mga tao na tinulungan ni Diana noong nabubuhay pa ito. Sa punerarya ito ibinurol. Si Frederico lamang ang nag-aasikaso at dahil dito ay nagdadahilan siya sa kanyang misis ng kung ano-ano para lamang maasikaso ito. Mabuti na lamang ay napapaniwala niya ito. Habang nakasilip siya sa kabaong ay narinig niya ang isang pamilyar na boses. At nang lingunin niya ito ay nagulat na lamang siya dahil sa Elsa pala ito. Kaya naman natanong niya ito kung ano ang ginagawa nito roon.
Pero tanong rin ang ibinalik nito sa kanya habang galit na galit ito. Teka, di ba dapat ako ang nagtatanong ng ganyan? Ano ang ginagawa mo rito? Akala ko ba nasa trabaho ka? Kaya ako nandito, Frederico, dahil gusto ko lang dumalaw sa burol ng dati kong boss. Siya ang CEO ng kumpanya na napasukan ko noon. Saka nagtataka talaga ako, hindi ba't construction worker ang trabaho mo? Pero papaano mo nakilala si Ma'am Milano? Nabalitaan ko sa dati kong katrabaho na pumanaw na ang aking pinakamabait na boss. Kaya't nandito ako ngayon. Sindak at nang lalaki ang mga matang napatitig si Frederico sa kanyang misis. Hindi niya lubos akalain na ito pala ang dati nitong amo at CEO pala ito ng kumpanya. Sa higit 6 na buwan nilang magkarelasyon, wala naman itong nababanggit sa kanya. Ang buong akala niya lamang ay retirado na ito sa dating trabaho bilang isang propesora sa ibang bansa. Iyon pala ay napakayaman pala nito. Dahil ayaw nang magsikreto pa ni Frederico, binanggit niya rito ang katotohanan patungkol sa relasyon nila ni Diana. Namilog naman ang mga mata ng babae at nagawa pa siya nitong sampalin habang ito'y umiiyak at maya-maya pa'y nag-walk out na ito. Tinawag niya naman ito para bumalik pero tuloy-tuloy lamang sa pagtakbo ang misis at tila wala itong naririnig. Kaya naman hinayaan niya na lamang ito. Aminado naman kasi siya na talagang napakalaking kasalanan ang ginawa niya. Pero wala naman siyang ibang hangarin kung hindi para lamang sa kapakanan ng pamilya ang ginagawa. Nang mailibing na si Diana, ay nagulat na lamang siya nang merong lumapit na attorney sa kanya. Ang sabi nito ay attorney daw siya ng yumao. Sinabi nito na merong last will ito sa kanya na nagsasabing yung lahat ng ari-arian ay mapupunta na ngayon kay Frederico. Kaya naman gulat na gulat siya sa kanyang nalaman. Hindi niya akalain na yung napakalaking kumpanya nito ay sa kanya pala mapupunta. Dahil doon ay naantig ang kanyang damdamin. Kaso nga lang, ang problema ay high school graduate lamang siya. Si Elsa lamang ang nakapagtapos sa kanilang mag-asawa. Marunong lamang siyang magsalita ng Ingles dahil half American rin siya na gaya ni Diana. Hindi lang siya nakatungtong sa kolehiyo noon dahil siya ay naging bulakbol. Nagluksa muna si Frederico sa loob ng 1 buwan bago niya napagpasyahan na suyuin si Elsa. Kahit batik niya na malabo na siya nitong mapatawad, ay minabuti na lamang niya na kausapin pa niya ito kahit napakalaki ng sama ng loob nito sa kanya. Sa loob ng mahabang panahon, ipinaunawa niya rito na naging marupok lamang siya at taos-puso siyang humihingi ng kapatawaran. Mabuti na lamang ay pinatawad rin naman siya nito sa bandang huli, alang-alang na lamang sa kanilang nag-iisang anak. Ayaw kasi nito na lumaki itong broken family. At isa pa, ay unti-unti na ring natatanggap ni Elsa ang mga nangyari. Mula nito, ay siya na ngayon ang humahawak ng kumpanya kahit hindi pa gaanong sanay. At sa paglipas naman ng ilang taon, ay natutunan naman ito ni Elsa. Napatawad na rin niya ng tuluyan si Frederico. Kaya ngayon ay namumuhay na sila ng payapang mag-anak. Lalo namang minahal ng lalaki ang babae at pinuno ang naging pagkukulang niya noon. Ipinangako naman na Frederico na magiging tapat na siya sa kanyang asawa mula ngayon hanggang sa wakas ng kanyang buhay. Nagpupunta naman si Frederico sa libingan ni Diana at laging nagpapasalamat sa ari-arian na ipinamana nito sa kanya.